Ang balita natin ngayon ayon dito sa mga lumalabas na mga inside information ay ito raw San Miguel ay pinag-iisipan na kunin itong si Mikey Williams mula dito sa TNT Tropang Giga, yung kanilang karibal na kumpanya. Dahil sa ngayon daw itong SMB ayon dito sa mga reports ay willing na makipag-usap, sabihin na natin dito sa TNT pagdating dito sa pag-a-adjust pagdating sa sabihin na natin mga trade options. Ang willing daw ibigay ng San Miguel kapalit nitong si Mikey Williams ay si Jeron Teng at isang second round draft pick. Sa ngayon kasi mukhang ang inaalala ng SMB ay matanda na rin itong si Mikey Williams at 2 years nang hindi naglalaro. Kaya hindi sila makapagbigay ng starter na kapalit nito. Kaya sa ngayon mukhang si Jeron Teng at isang second round pick ang ibibigay ng SMB. Dahil sa ngayon daw itong San Miguel ayon dito sa mga reports yan ang dahilan kung bakit binibigyan ng playing time itong si Jeron Teng. Plus alam naman natin na itong TNT Tropang Giga hindi naman talaga kinakailangan itong sabihin na natin si Mikey Williams dahil sa ngayon daw makita naman natin halos makaka-Grand Slam na itong TNT kung mananalo pa sila dito sa Philippine Cup. At yan ang dahilan kung ba't marami naniniwala na magiging mas maganda ang sabihin na natin performance ng San Miguel kung makuha nila si Mikey Williams at si Jeron Teng ang kapalit. Kaya iyan ngayon ang pinag-aaralang mabuti nitong lineup ng San Miguel Beer kung patatanggapin nila ng TNT yung kanilang ino-offer. Kung tatanggapin niya ng TNT, magiging mas malakas yung rotation dito sa guard ng San Miguel Beer. At yan daw talaga ang iniintay ngayon at gustong mangyari nitong SMB. Ang kinakailangan na lang nating siguraduhin kung ikaw ang TNT ay kung matatanggap nila yung ganyang klase ng mga offer. Kaya abangan natin. Samantala naman, ang isa pang balita nating nakuha ngayon, itong Barangay Ginebra ay posible naman na bitawan na itong si Ben Adamos at ito ay i-trade na either dito sa Terra Firma o kaya dito sa Northport Batang Pier. Depende kung anong mapag-uusapan nila ng mga nabanggit na teams. Dahil daw ngayon ang Barangay Ginebra ay pinag-aaralan kung paano magiging mas malakas yung lineup nila kapag nag-umpisa na itong Philippine Cup o rather yung kanilang Philippine Cup na kampanya dahil syempre alam naman natin na yung Philippine Cup mismo nag-start na pero Ginebra hindi pa naglalaro. Kaya ngayon daw itong Barangay Ginebra pinag-iisipan na kung sino yung mga pwede nilang makuha ng mga additional players kapag tinrade nila itong si Ben Adamos. Iyan daw pinag-iisipang mabuti ngayon nitong si Coach Tim Cone. At ayon dito sa mga reports, mukhang ito raw talaga ang pinag-aaralang mabuti nitong si Alfrancis Chuba. Posible na i-trade nila si Adamos at si Von Pesumat sa Terra Firma kapalit ng first round draft pick nito. That is of course kung sigurado nang sasali sa draft itong si Quentin Brown o kaya itong si Kevin Kiambao, Dwight Ramos o yung iba pa. Kung hindi naman, baka dito sa Northport Batang Pier i-trade si Adamos kapalit ni Arvin Tolentino o kaya ni William Navarro. Yan daw yung kabilang doon sa mga options na kinukonsidera ngayon nitong Barangay Ginebra. Na talagang gusto rin nila na maging super team itong Ginebra. Ibig sabihin, pupunuin nila ng mga malalakas na players para masiguro na kapag dumating na yung talagang inaasahang mga big games kontra TNT Tropang Giga ay magiging ready na itong Barangay Ginebra at makakabawi na sila dito sa mga nagiging talo nila. Kaya yan ngayon ang pinag-iisipan. At ayon dito sa mga reports, pinaplano talagang mabuti yan ng Barangay Ginebra. So magiging good news ito para dito sa Gene Kings kung sakasakali. Kaya yan, sabihin na natin ang Barangay Ginebra, magiging maganda ang conference na to dahil sa mga gagawin nilang trades. Napag-uusapan yung magandang conference, good news sa Reynolds siya, nakabalik na itong si Gian Mabuyak mula doon sa kanyang injury at mukhang maganda na ang nilalaro nito. At marami naniniwala na baka ito na senyales na ang Reynolds siya na pakakawalan na itong si Felix Lemeti. It is alam natin na ang dami ng mga wingmen at mga guards nitong ROS. Nandiyan of course ito nga si Mamuyak, bumalik na si Karakot, si Asistio. Nandiyan na nga of course si Lemeti, nabanggit natin si Jonard Clarito, si Adrian Nocum. So ang dami doon sa rotation ni Coach Cheng Giao. Yan naman talaga ang strength ng Reynolds yan maski noon pa. So hindi na nakapagtataka yan. Kaya dahil dito marami naniniwala na gagawa ng paraan itong si Coach Cheng para ma-trade yung ilan dyan, particular na ito si Lemeti. Alam nating mataas pa rin ang trade value nito si Lemeti at maraming mga teams ang gustong makakuha dito. Kaya sigurado na magiging isa ito dito sa mga players na pag-iinteresan hindi lang ng SMC kung hindi maski na ng MVP group at maski na ng
Converge Fiber Xers. Kaya huwag tayong magulat kung malagay dito sa trade market itong si Lemeti dahil sigurado na ito'y very marketable player. Kaya magiging maganda to para dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Lalo na kung makukuha nila kapalit ay isang power forward o kaya center. Alam natin si Luis Villegas hindi naglalaro ngayon dahil sa injury at ito si Bobelga. Medyo matatagalan pa raw bago makabalik. Kaya yan ngayon ang kinakailangan ng ROS isang big man. Kung sakasakali na makakuha sila ng isang big man kapalit ni Lemeti, okay na yan para dito kay Coach Cheng Giao. Pero kung kahit na second round draft pick makuha nila, okay rin. Dahil alam natin si Coaching magaling yan pumili talaga ng mga players dito sa draft. Kaya hindi na nakagugulat kung meron siyang mapili na hindi naman sabihin na nating household name. Dahil yan talaga mahusay maghanap ito si Coach Cheng Giao. Kaya ito asahan natin dito sa kay Coach Cheng na kukunin niya yung mga ganyang klaseng players na makatutulong dito sa kanyang lineup. At ang isa pa natin o pinakahuling balita ngayon, ito raw Converge Fiber Xers ay pinag-aaralan na yung pagkuha ng isa pang big man at ang magiging trade asset nila ay itong si J.O. Ambohot. Dahil ayon dito sa mga nasa kampo ng Converge, ever since daw nung dumating dyan si Delta Pineda magkakaroon ng mga pagbabago dito sa kanilang roster at parang ganyan na nga ang mangyayari ngayon. Medyo papalitan na nila yung ibang mga dating players at magdadagdag sila ng mga panibago. At kabilang nga doon sa mga pwede nang i-trade ay itong si J.O. Ambot na alam natin pinag-iinteresan yan ng MVP group maski na ng SMC. Kaya kung sakasakali nga na itong si J.O. Ambohot ay matrade, sigurado na big man din ang kukunin na kapalit nitong si Coach Delta Pineda. At kung sakasakali nga na itong si Delta Pineda ay pumili pa ng ibang mga players na kukunin, huwag tayong magulat kung ito sila Enchef Serrano, si Arwin Santos at yung iba pang players dyan sa Pampanga Lanterns ang kanyang kunin dahil matagal sinasabi nito si Pineda na maraming mga players sa MPBL ang deserving na maglaro dito sa PBA. At baka ito na nga yung oportunidad na yan ay mangyari at kumuha siya ng mga players mula dyan para dagdagan. Kaya abangan na lang natin kung sakasakali na matuloy nga itong pagkuha nitong si Delta Pineda ng mga additional players para dito sa Rain or Shine at dito sa Converge Fiber Xers. At kapag yan nangyari, sigurado na magiging magandang resulta ito para dito sa kanilang lineup. Kaya tignan natin kung anong magiging sitwasyon dito. If ever nga na ito si J.O. Ambohot matrade, sa tingin ko pwede yan dalhin itong Converge dito sa Magnolia kapalit ni Calvin Abueva. At alam natin matagal na yung gusto talaga ng Converge. O kaya pwede rin siyang dalhin dito sa Northport Batang Pier kapalit itong si Cade Flores. So yan yung mga options nila. Shout out kay Romeo Conchada, kay Joshua Giray Espejo at Rosales family, RG Bueno at Dalina family, kay Katsakino Dukusin. Pinabati din natin si Malyari Mascareñas, Dalmacio de Guzman, pati na rin si Michael D, si Anthony Alon, Ireneo Salangsang, si Dexter Domer, si Enju at ng iba pa nating mga regular na taga-subaybay.